may pumiyok daw, yung may part na parang ano ba to, na sana wala na lang daw silang backup dancers, mas maganda kung sila lang daw, na parang okay, ang dami niyong pinansin. Hoy! Philippines! Yes, Philippines! It's on my feed on almost all social media accounts. Bini, congratulations for your first ever performance sa Coachella. First ever because malay natin maulit next year or maybe in the coming years because it's a yearly music festival and we are so happy that finally, 'di ba, a Pinoy artist performed in the Coachella stage. Hindi ako Bloom, hindi ako super fan ng Bini, pero nung pinanood ko sila, wala akong masabi kundi ang galing-galing nyo, girls. Ang gagaling ninyo. Sobrang happy ako for all of you. I mean, the chance of you girls seeing this video is so very low, close to 0% of you girls seeing this. But I am so happy. I am so proud of you. Ang gagaling ninyo. Like, girls, you ate and left no crumbs. Like, ang galing. Ang gagaling ninyo. What makes me sad about this is that, okay, sige, sabihin na nating may mga part ng performances na hindi perfect. Pero, talaga ba? Yun ang papansinin nyo? Yung may pumiyok daw, yung may part na parang ano ba to, na sana wala na lang daw silang backup dancers, mas maganda kung sila lang daw, na parang, okay, ang dami nyong pinansin. Ang dami nyong pinansin. Ang pinansin nyo, papinili nyong pansinin ay yung hindi magandang part. Talaga ba? Anong klaseng ugali yan? Grabe naman pagka-crab mentality, hindi ko kinakaya. Kasi dun sa mga comments, dun sa mga post, yung mga comments ng ibang tao dun, I'm not saying there's so many, pero meron na parang, pwede bang i-send nyo na lang via email dun sa marketing o sa PR nila o sa management nila yung comment ninyong hindi maganda. And let's just take this opportunity to be proud of a Filipino artist performing on an international stage together with other international artists. Can you imagine, merong pantropiko nasa Coachella. Guys, may Tagalog na kanta sa Coachella. And yung hindi pa talaga magagandang bagay ang papansinin nyo, tas yun talaga yung ilalagay nyo sa comment. Come on. Anong ugali? Diba? Di ba pwedeng maging proud na lang? Napaka-perfectionist naman itong mga ito. Nakakaloka. Hindi maganda. Ha? Baguhin nyo naman yan. Like I said, kung meron kayong negative and violent reaction, please paki-email na lang po. And kung sa tingin ninyo, yung inyong comment about their performance, about their sa itsura nila, about the whole thing, email ninyo dun sa mga tamang tao na dapat makaalam ng comment ninyo. Ganun na lang. Hindi yung, di ba? Of all the things talaga, yung pangit yung papansinin. Grabing crab mentality talaga, be. But yeah, at least nakakatuwa pa rin dun sa part na mas maraming Pilipino yung natuwa, no? Mas maraming Pilipino yung nag-enjoy dun sa performance nila. Ang pinakamaraming comments na nakikita ko was hindi daw live, meron daw backtrack, ganun. Yung yung performance nila, ganyan. Parang hindi daw naka-open yung mic nila. Naka-open yun. Nag-adlib nga sila in some parts of the show, 'di ba? And I guess wag nating isipin na kung ang performer gumagamit ng backtrack, dapat hindi natin isipin na it's a negative thing. Ikaw nga mag-perform ng 40-ish minutes. Nagulat ako akala ko it's gonna be like 3 to 5 songs lang. Nagulat ako 40 minutes yung performance nila. Ikaw nga, sige nga, kaya mo ba? Kaya mo mag-perform ng live sunod-sunod 45 minutes at kayo-kayo lang yon yung nandun? So, wag niyong isipin na it's something negative kasi ang hirap nun. Okay?
andun yung backtrack para tulungan sila with their performance, and it's not because hindi nila kayang mag-live. It's not because hindi sila magaling kumanta. Okay? Ang OA nyo. Ang OA nyo pumuna ng mali. Hindi nyo naman kaya yung ginagawa nila. Nakakaloka kayo. So, girls, we're so proud of you. Ang galing-galing nyo. Thank you for representing the Philippines on a global stage. Like, ang gagaling nila. If you guys, watch the whole performance, galing. Congratulations, Beanie. We're also proud of you. It's like, Oy, Philippines moment. It is indeed an Oy, Philippines moment because, again, it's very, kumbaga parang, talagang, sobrang nakaka-proud siya na, again, Pantropiko, Salamin, is being performed sa Coachella, be. Diba? So, we hope this opens an opportunity for other performers, OPM performers as well. Because ang daming magagaling dito sa Pilipinas na hindi lang nabibigyan ng pagkakataon na makita ng buong mundo kung gaano sila kagaling. So, pag may mga susunod pang magpe-perform sa ganyan internationally, let's just be proud. And again, kung meron kayong comments and suggestion, i-channel nyo sila on the right way in case you guys think that your comments will be very, very helpful dun sa performer, dun sa artist. Ganon dapat, no? Hindi yung magko-comment ka, tapos minsan yung ibang motibo pa ng mga tao magko-comment ng hindi maganda para din manghikayat ng ibang tao to say the same, to say the negative things, ganyan, 'di ba? Manghihikayat pa. Wag ganon. So again, Beanie, congratulations. Sobrang ang gagaling nyo. Ang gaganda ninyo, ang gaganda ninyong lahat. I can say Philippines was really very, very well represented. Like, ang galing. Gagaling nyo, girls. We look forward to more, no? More from you girls. Sana more mga ganyan, more performance sa ibang bansa. Galing nyo, galing. And again, we also look forward din na sana yung ibang mga local artists natin mabigyan din ng ganitong klaseng opportunity. Yun. Kasi madaming magagaling dito, hindi lang talaga nabibigyan ng pagkakataon or ng opportunity. So, yun. Gagaling nila. Gulat ako 43 minutes. Sabi ko, ang tagal ng performance nila. Diba? Kaya pala talagang pinaghandaan nila. Because, para tumagal ka, nagpe-perform ka, kumakanta ka ng live, may kasama pang sayaw. I mean, diba? Haggard, ang hirap nun. Makikita nyo naman doon sa buong performance nila na nakabukas yung mic, kumakanta talaga sila. So, wag kayong masyadong mapagpuna, okay? Gagaling nila. So, we're so proud. Thanks for making us proud, girls. And, ang nakakatuwang part pa doon, there are also, yung part naman ng audience, no? Yung mga foreign kumbaga, attendees nung Coachella na natuwa, na parang, okay, nalaman nila, nakilala nila na there's this P-pop group from the Philippines, ganyan na nakakatuwa. It's a very, I'm sure it's a very unforgettable experience then for the girls. So go girls pala kasi marami pala sila. Galingan nyo pa, and lahat ng towers are, Filipinos are very proud of you girls. Gagaling nyo. May iba pang comments ako nababasa doon. Sabi nila, well, based on experience, no, based on what they've been seeing, kasi syempre may mga clips, 'di ba? Yung iba in-splice na yung mga kuha from the live. Favorite daw ng cameraman si Beanie Maloy. Favorite daw. Pag si Maloy na yung kakanta, si Maloy nasa harap, talagang may moment. Tapos pag yung ibang Beanie members, wala masyadong exposure. As someone who
who's been watching almost the videos, no, halos lahat ng mga videos sa feed, I can actually agree na, oo nga, ang dami exposure ni Maloy dun sa dun sa mga kuha sa kanila sa mismong live, sa mismong feed. Well, di naman natin masisisi yung cameraman kung sa tingin niya ay cute si Maloy. Kasi cute naman talaga siya. Ang cute niya. So, it's normal, you know. Dito din, no, kuya cameraman, hindi ka nag-iisa. Marami ring mga Pilipino na ang bias ay si Maloy. So, suot nila, yung unang paglabas nila, nakasalakot sila, tas parang, hindi dumaan sa feed ko kung what was the inspiration behind yung, di ba parang may change outfit kasi sila eh. So, paglabas nila, nakasalakot sila, and parang, they were wearing this gold na parang natatanggal, na mukha siyang armor eh, parang ganun yung dating. Tapos pagtanggal ng damit, yun yung parang, it's very, parang ang main color was blue and teal, na parang it's giving summer. Hindi siya mabulaklak eh. It's like it's color tubig, kulay dagat, parang pang summer, parang shades of blue with pink and teal. Yun yung parang pinaka main palette nung damit nila eh. Parang ganun. So it's so refreshing, no, na makita na parang wow. Ang ganda. Ang gandang makita na nasa ganun kalaking stage, international, with other foreign artists, ganyan. And ang ganda rin kasi may mga Pilipino sa crowd. May nagwawagayway nga ng Philippine flag. So it's expected kasi kahit saan naman talaga may Pilipino. Bretman Rock was there, and some influencers, mga content creators, may mga nakita ko, nandun sila to watch Coachella for Beanie. So, kung may pera din ako, I could have been there watching them live. But yeah, team bahay na lang tayo. Nood-nood na lang sa feed. But it's really an Uy Philippines moment. Nakaka-proud siya. So, congratulations, Beanie. Tawan-tawa ako dun sa post ng Yes FM na if you don't like me at my, you don't deserve me at my. Kasi nung when Beanie was starting, they've been here. We had interviews with them. Nung pandemic pa yon, I think nakadalawang interview na tayo with them. One was via Zoom, and then the other one, yung pumunta talaga sila dito ng live. And sobrang paangat pa lang sila nung time na yon. Ngayong sobrang nakaabot na sila ng Coachella, ang sikat na nila. Hindi ako sure kung makakapunta pa sila ulit dito, but nakakatawa. Who would have thought, right? So, galing-galing. Galing-galing ninyo. And I'm sure hindi naman nila pinapansin yung mga nonsense na mga negative comments, because pag nandun ka na, hindi mo na yan papansinin. You will only listen to those who matter, na ang masasabi nila ay yun ang dapat na pinakikinggan. So, I'm sure naman. But, ang sa akin lang, ano ba naman kayo? Wag nyo nang i-down. Okay? Kukomment pa ng negative, nakakaloka. Kayo talaga. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!